Hello, what's up? This is Cosman back again for another video unboxing po tayo. So meron tayong bagong guest na brand na smartwatch dito sa channel, the Kumi. Like I said, bagong guest, sabihin ngayon lang to, wala rin ako idea kung ano tong Kumi na to, kung ano yung quality nila. I'm hoping na it's worth every penny. Okay, so tingnan natin yung mga features, designs, kung paano nila gawin ang kanilang mga smartwatch. Let's see. And spoiler alert, ito po ay budget smartwatch. So expect na low price po ito mga to, and for everybody daw talaga ang kinikita nila. Smartwatch na afford ng everyone. Okay? Let's start! Umpisa na muna natin dito sa isa. Whoop! In fairness sa box konting expectations pala muna. 1.43 inch AMOLED. So AMOLED na po ang kanyang screen. That's good. 466 by 466 pixels ang kanyang resolution. Bluetooth 5.3. Very good. Capacity 300 mAh. Okay, average sa isang smartwatch. So supposedly expect natin mga 1 week ang battery life nito bago i-charge. 2.5 watts lang yung kanyang charging input. Less than 3 hours ang charging time. Waterproof, IP68. So pwede siyang ilublob sa tubig or at least matalamsikan man lang ng ulan. Supported niya Android 5 pataas and iOS 11 pataas. This is Kumi GW6. Alright, so Kumi GW6. This one. Let's see. Okay. Parang jewelry yung box niya. Hindi ganun. Wow. Okay, so tingnan muna natin yung mga accessories bago natin focusan itong smartwatch nito para din natin need balikan ito. Okay, so maganda yung kanyang charging tray. Okay, so gumagamit siya ng charging tray, hindi siya yung kagaya ng iba na wire lang. So this one, at least ilalagay dito. Mukha tayo mayroong wireless charging na smartwatch. Tanggalin natin. And then, meron tayong manual. Okay. Okay, good. Meron tayong English version. And tingnan natin yung mismong smartwatch. Okay, yun lang. So, ito po ang kasama sa box. Yun. So, try natin. Konting tour muna tayo. May nakasulat na Kumi. And then, yung kanya, actually maganda. Medyo premium yung feel nung pagka-rubber nung kanyang strap, which is good. And then, ganito rin. Dito sa kabila, K lang. Same din. Premium feel din. Feeling matibay naman kahit na mukhang malambot. Sa mismong bezel naman, okay, mukhang gusto ko yung ganitong bilog ng mga designs kasi nagmumukha lang siyang pang formal. Alam mo na, hindi siya masyadong sporty na, which is kaya medyo namimili ng babagayan, teternohan, maybe, something like that. Pero sa bagay, depende yan sa mga fashion taste niya. Pero para sa akin kasi parang mas classy lang yung dating ng smartwatch kung ganitong bilog round. Nice. And then dito sa baba, okay, tanggalin muna natin to. May nakikita tayo dito, at least 4 na sensors. Tapos may logo doon ng Kumi. And then dito, meron tayong crown. At may nakasulat na KO. I like that, attention to detail. Pindutan dito sa baba. Dito sa gilid ay meron tayong, I believe that's a microphone and this is a speaker. I assume pwedeng tumanggap ito ng calls. Yes, direct. Basta i-connect nyo sa phone. Pwede dito nyo nasagutin yung mga calls. Tetest natin yan. So, buksan natin for the first time. Let's do this! Yun. So, set na natin sa English. App QR code. So, wait. Okay, good. Mag-ano muna tayo? Mag-i-install tayo ng kanyang app muna. Okay. Scan. Google Play Store, of course. So, supported po niya both Google Play and then iOS or iPhones. And then meron tayong direct na APK. Pero doon tayo sa Google Play Store just to be safe and be sure. So, Kumi Life. Ito po hanapin yung app. Kumi Life. So, yun. Open na natin. Okay. Set up muna natin ha. Mabilis lang to. Okay. Ngayong na-set na natin yung mga permissions. Inalaw ko lahat ng permissions. Take note, dapat i-allow nyo mga permissions para ma-maximize nyo ang mga features na meron ito. Pero for now, add device muna tayo. Okay. Allow key. Yan. GW6. Tama. Alright. So, click natin yan. Pairing. Ayun. Okay. Ganda nung kanyang watch face Yes, may pagka-trendy. I'm sure marami pa tayo pagpipilian ng watch face dyan. Ipapakita ko natin sa inyo. To bind. Yes. Yun. Connected na. So, try natin. Wait. Watch face gallery muna tayo. So, ito yung mga pagpipilian. Nice. Dami rin naman. Pili tayo ng solid para sa akin. This one. Sync. Syncing. You know. Pwede, mabilis-bilis din. Siguro mga 30 seconds bago matapos. Yun. Okay. Hindi pala masyado maganda. Pero may built-in na siya, alam ko May mga kasama na siya aside sa itong nilalagay ko. Okay. Ay, parang ang ganda nito. Tumututok siya. Okay.
Trip ko to. Hanap pa tayo. Pero ang ganda ha. Ito yung gamit ko kanina. Uy, astig. This one to, okay to? Okay. Hindi ko masyadong type. This one, yeah, okay. Medyo okay to. May pagka parang 1980s ang dating. I wonder kung pwede ditong i-move. Okay. Papaka-effort pa ako. Pwede pala dito. Ikutin lang sa crown. Okay. Okay. Hanggang doon. Ito. Medyo okay to isang to. Alright. This looks good. Okay. Mas trip ko yung nauna talaga. Mas trip ko to. But here, looking pa tayo. So, mabilis lang na silip. Pag gusto mo ng simple lang, minimalistic, meron din naman siya. Style default. Ito. Cyberpunk. Ano to? Installer cute pet. Confirm. Generate. Meron siyang AI feature kung gusto mong mag-customize ng sarili mong watch face. This is an AI. Try natin ha. Feature scene. Gusto ko tong fantasy. Okay. Trip lang. Test lang natin. Curious tuloy ako. Okay. Try lang natin yan. Nasa inspired clock from alien race. Generate. First time merong AI feature sa smartwatch. Oh! Ang ganda! Okay, okay. Paano ko ito i-keep? I wanna keep this. Okay, cut dito. Then, okay na siguro yan. Let's see. Done. Let's try to sync. Hala? Pwede pala yun. May ganun feature. So, hindi ako nakatali kung ano lang yung available na mga smart faces nila. Although marami naman silang choices, but if I want more customization, I can also use the AIGC. Yun yung pangalan ng feature na dito din sa app nila. And I can actually make it happen make it look like this. Okay, not bad. Pero I think this needs some more finesse pa. But at least meron ganun. Siguro laruin ko na lang along the way. But it's a good thing. Sample pa lang naman yun. Okay lang yan. And then we have custom face. So meron ng AI, meron pang custom watch face. Ito naman, ikaw na yata maglalagay ng wallpaper dito. Okay, I get it. So wallpaper mo, ikaw ang pipili. Nice one. Okay. Meron tayong AI na, meron pa tayong custom. And then, what is this history? Okay, ito naman yung mga history ng mga pinagda-download mo and so on and so forth. Okay, again, meron po tayong online watch face in case na gusto mo yung ready na. Ikaw na lang pumili kung ano yung trip mo or pasok sa panlasa mo. That's good. What else? Ano pang feature? Okay, anti-loss reminder on. Confirm. I-on natin yung mga ganyan. Race to wake. Okay. Heart rate. Okay. Naka-on na lahat. Make sure na naka-on lahat ha. Para na ma-maximize natin yung ating okay. May pwedeng kontrolin daw ang camera. Let's see kung nako-control. Okay. Let's see. Click. And yes. Nakuha na niya nga. Good job. Nagana po yung part na yan. What else is there? I see. Because connected siya sa ChatGPT. No wonder. Okay. That is why. Okay, AI key. Please paste your open AI key. API. Huwag na yan. Kailangan ng API key dyan. So, okay. Nandun na tayo. And then sport. Also, may napansin pala ako, no? So, may support po siya sa GPS. Pero ang GPS niya ay hindi po built-in dito sa smartwatch, ha? Ang gagamitin po niya is isi-synchronize lang ng app yung GPS na nandito sa smartphone para magkaroon ng support for GPS. So again, the GPS is in the smartphone. Dapat yung GPS ng smartphone mo ang gagamitin niya para magawa itong pagkabalak mong tumakbo, running, walking, jogging, hiking, yan. You can use the app and the app will use the smartphone GPS. Okay, as you can see, meron tayong outdoor, indoor, cycling, climbing, yan, and whatnot. Tapos ito pa, settings. Now, swiping sa taas, okay, typically, andun yung mga quick toggles. Lipat nga natin to sa adjust brightness. Okay, tayo sa brightness pala. Okay, try natin to. Okay, marami palang pagpipilian. Kaleidoscope. Okay, roller. I prefer this. For now, set natin siya sa 20 seconds. Good. Okay, so I guess pwede i-customize itong button na ito sa baba. So, what else is there? Pag nag-swipe naman tayo dito sa kaliwa, personalization. So, pwede nating dagdagan. So, lagay ko rito is ito yung mga default. So, pwede tayo mag-add depende sa trip natin. Ayun. Sa baba naman is okay, mga notification. So, may dumating na notification agad. So, see, pwede na siguro natin pwede na rin basahin. Dito na rin pwede basahin. Yun nga, hindi ka pwede mag-reply kasi wala tayong reply. But you can actually read your notifications. Once na na-set up na rito sa app yung notifications, pwede mo na pong basahin. And also delete na rin from here mismo.
So, ayoko i-delete yan. Huwag yan. And then, balik naman sa menu. Pag dito naman galing sa kanan, okay, sa heart rate naman to. So, maybe kailangan natin isuot. Gusto ko yung softness ng kanyang strap. Kasi parang feeling ko hindi siya yung tipong babakat pagka nang basta-basta sa kamay mo eh. Okay, let's see. Okay, in fairness, na-detect niya agad yung heartbeat ko. That's good. So, yeah, nasa relax mode ako. So, 84 lang. Reasonable. Okay. Now, lipat sa kabila. Okay, so mga calories naman ito. Stress naman ito. So, wala pa kasi kakasuot ko lang. Measure ito naman. Blood oxygen. Let's see. Okay, 97%. I'm normal pa rin naman. Good. So, basically, yun po lahat yun. Sa call. So, pwede na rin tayo tumawag dito nga, no? Let's see kung kaya nga niyan tumanggap ng call. Gusto ko i-test tong part na to. Ooh, pwede. So, wala. Hindi siya pwedeng sagutin pag messenger dito. So, hindi siya pwedeng gamitin for calling sa messenger. Pero, notifications, okay. So, notifications lang yan. But, let's try sa number naman. Kung nakakatanggap siya ng tawag sa number lang. So, hopefully this time, kaya niya. Okay, ito na. There. Yan ang gusto ko makita. Yung pwedeng sagutin. So, ipindutan siya. So, let's try. Hello? Ito. Hello, rinig mo ako? Ayun. Magsalita ka nga kung malinaw yung, para malaman kung malinaw ang speaker nito. Ang ulam. Ang ulam ay adobo. Wala. All beef lang meron. Okay. Sige. So, okay. Malinaw. So, narinig mo ako malinaw, ha? Apa. That's good. Okay, thank you. Success. So, pwede, supported po niya ang call sa smartwatch mismo. Kasi meron nga siyang sariling microphone and speaker dito sa gilid. Nakita niyo naman siguro kanina nung ina-unbox natin. So, good job para kay Kumi sa part na yan. Kumi GW6. Now, try naman natin tong ibang mga kasama niya. Nakalimutan ko, may kasama pa pala siya. So, I like this one. Ang price nito is this. Yan. Okay? So, tingin niyo sulit ba ito? Now, move naman tayo sa pangalawang smartwatch. So, this one is Kumi GW5 Pro. Uy, may Pro version. Yung isa GW6, ito GW5, pero Pro. AMOLED din po siya. Same ng resolution. Bluetooth 5.2 nga lang ito. Yung kanina 5.3. Same battery. Mas mabilis ang charging nito. This has 5 watts. Yung kanina 2.5 watts lang. Less than 2 hours naman yung charging nito. Kanina 3 hours. IP68, so pwede po siyang mabasa sa ulan. Supported niya mula Android 9 pataas and iOS 12 pataas. Okay? So, let's see. Test natin. Woo! So, ito na nga. Uy, mas mahirap buksan. Okay. So, halos same din ang presentation. This is nice. Para siyang jewelry. Yung kanyang box. And then, tingnan din natin. I'm assuming ito ay charger lang din at saka manual. Okay. This one has typical na Pogo pin charger. And of course, the manual. So, ito po magkakasama sa box. Okay. Tanggalin mo natin to. And itong nasa baba, tanggalin na rin natin. Now, konting tour. So, this one has a different look din kasi ito yung kanya naman may nakalagay na dito mga numbers. 1 to 12 at least. Yan. 1 to 12. Yun. And of course, bilog din which is I like. And then, yung kanyang strap is malambot pero feeling ko matibay pa rin naman ito kahit malambot. Sa paligid, meron po siya, meron din siyang microphone pero this one is medyo nakatago yung kanyang mic. Meron siyang speaker and then meron tayong yung connector para sa Pogo pin which is a charger. At least meron tayong nakikita rito 5 sensors. At least. And then meron tayo dito, mas maraming buttons ito. This one has 1 crown. Meron ding K. Attention to detail. Good. Ang ganda. Ang cute lang. And then meron tayo dito up and down. I believe 2 buttons. So basically 3 buttons ito kasi napipindot din tong nasa gitna. Yes, napipindot nga rin siya. In comparison, pareho din naman sila. So, mas maliit lang ng konti. Parang mas maliit ito. Pareho lang. Pero parang mas malaki yung... Ano difference yung dalawa? Parang mas malaki lang yung dito. Yung pinaka-bilog nung sa GW6. Dito sa GW5 Pro, iba. Okay. Mamaya test ko yung mga charging nila, ha? Of course, pansinin ko rin, kagaya din sa kabila is interchangeable din or napapalitan po natin yung kanilang straps. Okay, hindi po kayo nakafix sa strap na kasama sa nabili nyo. So, pwede po kayong bumili online kahit anong straps. I believe standard naman ng mga sizes ng mga straps na to. So, yeah. Supposedly, makahanap lang kayo ng mga straps sa Lazada and Shopee. Pwede nyo na i-gamitin dito. Which is good. Para at least kapag nagsasawa kayo sa kulay, pwede. Now, turn on natin for the first time. Dito ng pindutan. Baka dito sa taas? Hindi rin. Dito? Ay, mukhang lobat yata itong isang to. Wait, kunin natin yung kanyang
charger. Hopefully, hindi naman defective, ano. Let's see kung magcha-charge. You know, please mag-work ka. Ayoko mambash sa channel ko ng mga products ngayon. Zero talaga siya. Nakita nyo, no? Zero talaga siya. Yeah, 0%. So, habang nagcha-charge, balikan natin yan. Balikan natin later. Now, silipin na natin tong pangatlong smartwatch. This one is Kumi KU7. Okay? So, same AMOLED. Okay? Pero mas malaki ang AMOLED dito, 1.96. Kanina is 1.43. So, this one, mas malaki ang kanyang screen. 1.96, almost 2 inches na AMOLED. And mas mataas din ang resolution, 410 by 502 pixel. Bluetooth 5.3 yung latest. Medyo mas maliit ang battery, 250 mAh. I don't know why. Nasa kulang-kulang 3 hours din yung kanyang charging time. And 2.5 watts lang itong charging speed niya. iOS 11 at saka Android 5 pataas ang supported niya. So this one, I believe masyadong different ito na style. Baka hindi ito bilog kagaya ng mga nauna. Possible kasi mas malaki yung kanyang screen base sa specification sa likod. So let's see. And there's, ayun. So ito na nga siya. Tingnan na natin. Yun! Tama nga, hinala ko hindi siya bilog. And then check muna natin yung mga kasama. I'm assuming again, oh, this one parang wireless charging din siya na type na parang Qi, gano'n. So okay, and then of course the manual, and we have the smartwatch mismo. Wala na bang kasama iba? Yeah, wala na. So smartwatch na agad. So ito po ang kasama sa box. Yun, okay. So the charging and the manual. Now checkin na natin ito. Yeah, so on and so forth. Pero tour muna tayo. Okay, this one rectangle yung kanyang screen. Napapansin ko lang, and of course high quality na strap. Ito pa pala, tanggalin din ba natin itong plastic na to. Okay, mukhang this one mas maraming sensor. Parang, no? Hindi, 5 din. 5 din. Unless sensor din yung 3 tuldok na bilog na yan. Pero yeah, mukhang promising ito. Mas promising ito kaysa iba. Kumi KU7, okay? Yes, replaceable din yung kanyang strap. And parang may pagka, ang itsura niyan, dating lang sa akin, parang yung lumang Apple Watch. Parang gano'n ang dating. May gano'n lang. Hindi ko naman sasabing kamukha-kamukha. And dito sa gilid, meron tayong speaker and then microphone. Good. So, pwede tumanggap ng calls. Dito naman ay isang crown lang and mayroon nakasulat din na K. I like it. Lahat ng mga crowns nila mayroon mga nakasulat na K. And another butas. So, dalawa microphone ito or yung isa reset. I'm not really sure pero nandiyan yan eh. So, hopefully hindi siya low bat. Let's see. So, makita yung bezels niya actually. Curious ako sa bezel niya. Oh, okay. So, iba yung kanyang design. May nag-move. Smartwatch. Pwede natin palitan of course. Hindi ko type yung mga watch faces niya. Pwede natin i-lock. Na kasi yung ibang smartwatch pag nadadali na nalalong press yung kanilang watch face, napapalitan yung watch face, but this one pwede nating i-lock. This one tayo, yan. Okay, so okay, may ganun siyang design. Of course, touch ito. Back. Sa taas is okay, doon naman ang notification sa taas. Nice. Sa baba, baliktad siya this one. Okay, I get it. General, rise to wake up, of course, naka-on yan. Screen light, lagay natin, taas natin habang ginagamit natin to sa 20 seconds. Kasi para hindi namamatay yung screen habang ginagamit natin dito sa video. Bedside clock. Ay, pwede. Oh, I like that. I like that. Brightness, lagay natin sa half lang masyado mataas. Yan. And then, okay, ito yung mga options natin. Konti lang, pero at least straight to the point. Flashlight, of course. Back. Okay. So, off natin yan. Malakas pala sa battery yan. And then, dito naman sa kabila. Okay, para siyang widget sa kabila. Dito sa kaliwa. Ayun, may widget siya for weather, alarm clock, and so on. And sa kanan, andito yung mga for vitals natin and other features na meron isang typical na smartwatch. So, susuot na natin yan para ma-experience natin syempre. I like yung kanyang makapit yung pagkagoma niya. Okay, now, nadidetect niya agad yung beats per minute ko. 90. Okay, that's good. Normal na agad siya dun. Meron tayong average. And of course, vital kapag tatakbo tayo, jogging, running, or any exercise workout. And this one, sa stress level, wala pa syempre kasi kakasuotan natin. Meron din siyang blood oxygen. So, let's see. Dapat around 95 pataas ito. So, around 97-98% naglalaro doon. Okay. Good enough. Lipat. Pwede pa tayo mag-add ng feature, of course. I-add natin ang music and call. I like that. So, ngayon, try natin kung tumatanggap din siya ng call and kung kamusta yung quality, kung naiintindihan ba ako. Yun. Okay. Matanggap. Let's see. Hello? Hello? Narinig mo ako? Oh, magsalita nga.
After lunch, kain na tayo. Sige. Alis na tayo. Okay, so. Thank you. Okay, good. So, control din natin doon. So, very good. So, basically, pare-pareho halos sila ng mga features. Nasa kanya-kanya lang sila ng style, kanya-kanya din ng design. So, bago tayo matapos, out of curiosity lang, kasi unlike kasi rito na naka-pogo pin tayo, gusto ko lang i-test to. So, kasi napansin ko dito pogo pin. Tapos, itong dalawang ito ay parang wireless charging, parang Qi wireless charging style. So, walang nakalagay na pogo. I believe, siguro, is any direction pwede. Unlike this one has only one direction. Diyan lang talaga dapat pwedeng i-charge yung smartwatch. So, I wanna see kung gano'n nga mangyari dito. So, sinaksak na natin. Any direction ba to? So, wala tayong sinusunod na direction default. Wala, ayaw. How do I know nag-charge siya? Ayun. May magnet effect. Ayun. Naramdaman ko yung magnet. Ayaw mag-charge. Ayun, may magnet effect. Okay, so hanapin lang yung magnet effect. May magnet pa rin naman pala siya. Tanggalin natin to, Tessie, para matest natin. Ito naman yung maliit na version. Let's see kung may magnet din. Ayun. Oh, so may magnet din. Oh, see? Yeah, it also has magnets. So once na-detect niyo na yung magnet, yeah, parang Qi wireless charging naman ito. So I believe mas magandang implementation ng Qi wireless charging kaysa sa pogo pin. Although okay lang naman na pogo pin lang din yan. Technically same implementation, but this one magnet ang ginagamit for charging. So wireless charging po itong dalawa, and this one is the pogo pin. So yeah, I like this the most actually. This one is yung una ko in-unbox. This one is the best para sa akin. For me, this is Kumi GW6. Yeah, this one I like the most. Solid. So anyway, kung interesado kayo, dinemo ko lang naman po. Hindi po ito review. Ito ay demo lang po. So yun. Kung kayo ay interesado sa mga smartwatch na to, iwan ko link sa video description and try ko ipin dyan sa comment section. And kung ito mismo mga type nyo, ito po yung kanilang mga price. Yes, yan. The GW6, KU7, and GW5 Pro. Yes. Again, iwan ko ang link nito sa video description, and kung type nyo rin to, abangan nyo sa aking Facebook page na Aslan Store. Yan. Ipopost ko yung mga dinedemo ko rito at nire-review ko dun sa Facebook page na yun. Yung po, doon ko po binibenta lahat. Siyempre, mas mababang presyo. Abangan nyo na lang doon. Okay? So, hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.